Hi guys, ako nga pala si Nelson Montevez, isang karakter aktor. Guys, supportahan po natin ang City of Pangil. Yung channel po nila mga guys. Huwag po natin kalimutan pag-follow and like and subscribe. Thank you. Kumusta po kayo, Kasityo Pangil? Nariyan na pala kayo. Anong ulam ninyo dyan? Ako kanina tinulang isda. Nakakita kasi ako ng sariwa doon sa suki ko sa palengke. Alam nyo, tuwang-tuwa talaga ako doon sa tindirang yon. Hindi lang kasi isda ang mabibili mo sa kanya. May kasama pang kwento ng buhay niya. Kayo ba? Anong kwelang kwento nyo ang tungkol sa suki ninyo? Tapos, biglang eksakto pa ang inyong letter sender natin ngayon ay dating mga tindera ng isda. Nako, sigurado ako, napakaganda ng kwento natin ngayon. Kaya kung handa na kayo, pumwesto na kayo at pakinggan natin ang kwento ng maglulang tindera ng isda na minsang napaharap sa kakilakilabot na nilalang na muntik ng kumitil sa kanilang buhay. Kaya mga giliw kong tagapakinig, huwag kayong bibitiw. Samahan niyo ako hanggang dulo. Ay, salamat. Makakauwi na rin tayo. Medyo natagalan tayo ngayon la. Hindi po ba nananakit yung likuran nyo? Naku, hindi. Anong tingin mo sa akin? Matanda? Maaga naman sana tayo makakauwi kung hindi natin pinaubos yung dinaing mo kagabi. Pero ayos na rin, kesa masira yon. At saka ganitong oras tayo pinababalik ni Mayora. Kaya tamang-tama lang ang uwi natin ito. Mabuti nga po't napapadalas ng kuha ni Mayora sa atin. Malaking tulong po yun sa atin. Ay nako, huwag kang magtitiwala sa mga politiko. Nakita mo ba noong kinausap tayo? May mga tagapalimbagan pa. Diyos ko. Ay nako, narito na pala tayo. Ang mabuti pa'y tumawag ka na at ang makuha na natin yung bayad. Sige po, baka nariyan naman si Mando. Bilisan mo, Mando. Baka may makikita pa sa atin dito. Opo. Ano po bang laman ito? Ang bigat at parang malangsa na hindi maintindihan. Huwag ka na magtanong. Tundin mo na lang iniutos sa'yo. Hala Lola, ano kaya yung hinihila nilang yun? May dugo-dugo oh. At saka, hindi po ba yan si Andres? Yung napapabalitang kabit ni Mayora? Oo, at hindi lang basta balita yon. Totoo yon. Ang sabi nung nakaraan doon sa palengke, nakita ro yan doon sa may kapihan nila Mayora. Naghuhukay. Tapos nung nakaraang gabi raw yun, nakitang pauwi ng lasing at puro dugo daw yung damit at yung bibig. Hala, di ba bali-balita rin doon sa kabilang baryo na may mga kadalagahang nawawala doon? Paano kung... Hoy! Sinong nariyan, ha? Nakikinig ba kayo ng usapan dito? Hala Lola, papalapit na rito, umalis na po tayo. Ay, oo nga. Nako, nakakatakot at pulang-pula ang mga mata. Bilis, Iha. Baka maabutan tayo dyan. Hoy! Bumalik kayo rito! Bilis! Takbo! Takbo, Apo! Totoo bang nakakabulag ang pag-ibig? Talaga bang hahamakin ng isa ang lahat? Makuha lang ang matamis na oo ng isa? O lahat ng yan ay bola lang at mga personal na interes lang ang palaging nangingibabaw? Ako naniniwala na nakakabulag ang pagmamahal. Kaya naman dapat na maging matalino tayo pagdating dito. Dahil minsan, nasaksihan ko nang maging ang isang mayora ay nauto ng matatamis na salita. Hindi lamang ng isang babaero, kung hindi ng isang vampira. Oo, vampira. Hindi rin ako naniniwala sa kanila noon. Hanggang sa isa sa kagaya nila ang naghasik ng takot at lagim sa lugar namin. Hindi lang yon. May mas malalim pa palang dahilan ang pakikipagrelasyon ng mayorang yon sa halimaw na yon. Ako nga pala si Teresa at wala na akong ibang detalyeng sasabihin sa akin at kung saan nangyari ang lahat ng ito. Babaguhin ko rin ang maraming pangalan sa kwentong ito, lalo na at isang politiko ang kasama rito. At ito ang aking kwentong aswang. Oh, isda kayo riyan! Isda! Sariwa tong mga alumahan oh! May mga dalagang bukid din! Bili na kayo! Hoy, Teresa! Ola, ang bilis naman atang naubos ng mga dinaing nyo. Wala pang alas 10 May pumakyaw na mag-asawa. Ihanda daw nila sa kaarawan ng nanay nila. Paborito raw kasi ang daing na bangus.
Lalo na yung gawa natin na ibinabad lang sa suka at bawang. Ganun po ba? Nakakatuwa naman. Kung ganun po, magpahinga na po kayo. Ipapaubos ko lang to. Mga kalahating oras pa ho, tapos kung wala talaga dating gawi. Ipapautang ko po. Yamang nabanggit mo yung utang. Yung kina Mayora. Daanan ulit natin mamaya, abay sayang yon. Opo, pambihira naman kasi yung lalaking yun. Kala mo talaga, galit na galit at nalilisik pang mga mata. Pero pakiramdam ko, hindi normal na tao yun. Iba yung panlilisik ng mga mata eh. Hindi normal ka dyan. Ang sabihin mo, adik yon. Ay nako, natakot din talaga ako kahapon. Akala ko yahabulin pa tayo hanggang sa kakahuyan eh. Lola Clara, Teresa, Mando, anong balita? Teka, bakit may pasaka sa mukha? wala to. Ito nga pala yung bayad ni Mayora sa mga isdang kinuha niya kahapon sa inyo. Tapos, magdala daw uli kayo bukas. Ganon din karami. Ay sige, salamat dito Mando. Pero sigurado ka bang ayos ka lang? Opo. Nagkamali lang ho ako ng hakbang sagdan kaya nahulog ako at medyo humampas yung mukha ko sa ano. Sigurado ka ha? Baka naman sinasaktan ka nung, kabit ni Mayora. Huwag kang maingay. Bakit? Totoo naman. Araw-araw yung usap-usapan dito sa palengke. Naku, mag-iingat po kayo. Narinig ko na ipapahuli ni Mayora mga nagkakalatang chismis tungkol sa kanya. Lalo na't papalapit na naman ang eleksyon. Kung ganon, dapat hindi niya pinapupunta yung pinaghihinalaang kabit niya sa bahay niya. Kaya ang daming espekulasyon nakikita ng mga tao. Kaya nga, tapos nakakatakot pa yung lalaking yun. Kahapon. Teka, kayo yung kahapon yung hinabol ni Sir Andres? Nako, Andres nga ang pangalan nun Oo, kami ang hinabol. Abay pulang-pula ang mga mata. Oo nga. Ano ba yung buhat-buhat yun nun? At parang puro dugo yun na hindi maintindihan. Wala yun. Sige na, mauna na ako sa inyo. Pakidala na lang yung mga isda bukas ng umaga. Hoy, Mando! Ano nangyari doon? Kaibigan ko si Mando. Anak siya ng dating katiwala ng pamilya ni Mayora at sabay kaming lumaki. Magkaklase kami noon sa elementarya at ako ang tagapagtanggol niya sa mga nang-aasar sa kanya. Patpating kasi si Mando at bulag ang kaliwang mata. Kaya naman madalas na pinagkakatuan ng ibang mga bata noon. Mabuti nga at lumaki-laki ang katawan niya noong nagbinata. Hindi rin naman talaga nakaapekto sa kanya ang kapansanang yon. Abala ako sa pagparte-parte ng mga natirang isda para makauwi na ng isang lalaking nakaitim at marungis ang hindi mapakaling tumayo sa tapat namin ni Lola. Napatingin ako dahil bigla niyang naharangan ang araw. Panay ang tingin niya sa paligid at napansin kong namumutla na siya. Mister? Ayos ka lang? Oo. Ayos lang ako. Saan dito yung sitio Makaturing? Sityo Makaturing? Doon! Pagkalagpas mo ng sagingan na yan, yun na ang Sityo Makaturing. Tagaron kami at kilala namin ang lahat ng tagaron. Sino bang kailangan mong puntahan? At saka bakit parang ang dumi-dumi mo, iho? May nangyari bang masama sa'yo? Wala ho. Sige ho, salamat. Pupunta na po ako doon. Sige, mag-iingat ka. Ay, may nakita raw na bangkay doon sa may maisan! Ay, Diyos ko! Narito na ang salot sa ating lugar! Ano daw yung sinisigaw ni Paseng? Pinakita raw pong bangkay sa may maisan. Ano? Kahit tingnan pa ninyo! Naroon na nga si Tatay Julio! Narito na ang salot sa atin! Magbalik loob na tayo sa Diyos! Sinihintay lang niya tayo! Saan pupunta yung binatang yon? Hala, nahulog pala niya itong pitaka niya. Ay hala, sige. Ipautang mo niya mga isda at sumunod tayo doon. Bilisan mo! At baka mahalaga ang mga laman ng pitakang yan. Kagad kong sinunod si Lola Clara at pagkatapos kong ipamahagi ang mga isda sa ibang tindera doon bilang pautang, ay kagad na kaming sumunod doon sa may maisan. At malayo pa lang kami doon ay kaagad na naming natanaw ang tumpukan ng mga tao. Naroon din yung binatang nakausap namin sa palengke. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa bangkay na nakita. Nagmadali kami ni Lola at talagang nanlumo ako nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima.
Isa yung dalagita at inilabas yun mula sa sako nang maabutan namin. Ay, Diyos kong mahabagin. Kawa-dawa ang kaluluwa ng batang yan. Ano ba naman yan? Kawawa naman. Tagasan kaya yan? Mga kabaryo, huwag kayong matakot sa nangyaring ito. Alam ko na nakakatakot ito pero huwag ninyong hayaan na maapektuhan kayo nito ang pang-araw-araw ninyong buhay. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang gumawa nito. Wala tayong dapat ay ikatakot. Lalo na at may bahay dito ang mayora. Hindi niya hayaan na mangyari ang tulad nito dito. Oh, nariyan na yung mga pulis. Magsitabi na tayo para maalis na rito ang kawawang bangkay na ito at mabigyan ng maayos na libing. La, tingnan niyo yung sako. Parang pamilyar, hindi po ba? Hala, oo nga. Ay, di ba yan yung sako na nakita natin kagabi doon sa bahay nila Mayora kahapon? Pero baka kamukha lang. Hindi rin, La. Pati yung tali, oh. Yung dilaw na tali. Yun ang nakita kong tali nung sako kagabi, eh. Saan galing ang sakong yan? Saan ninyo nakita yon? Ha? Sabihin ninyo sa akin. Saan galing ang... Hoy, mister! Anong nangyari? Hala, mga kabaryo! Tulungan niyo kami! Oh, anong nangyari? Ay, hindi matay. Dako, kanina pa kasi namumutla ang binatang yan. Hala, sige, tulungan na lang ninyo kami. Sa amin na lang siya dalhin. Sinubukan pang gisingin ang binatang yon pero hindi na talaga siya nagkamalay. Medyo tuyo at malamig na rin ang mga braso niya noon. Ang sabi ng isa sa mga kabaryo namin ay marahil ilang araw nang hindi kumakain ni umiinom ang lalaking yon. Kaya naman pinagtulungan na siyang isakay ng mga kalalakihan sa amin sa isang kariton na hila-hila ng isang kalabaw at saka siya dinala sa amin. Hoy, Teresa, ikaw muna ang bahala rito. Pupuntahan ko muna yung pinagkukuhaan natin ng isda at magpapadagdag ako ng mga bangos. Oh, sige po. Pero paano kung bigla pong magising to? Abay, asikasuhin mo. May itak din dyan. Kapag nag-iba ang kilos, abay, tagain mo na lang. Grabe naman po kayo, La. Biro lang. Basta ikaw na muna ang bahala rito. Aalis na ako at makaabutin ako ng dilim, mahirap na. Sige po, mag-ingat kayo. Ay, makapagsaing na nga lang. Sarah? Inay? Patawad po. Gising na ata yung bisita namin. Ha? Nasaan ako? Anong lugar to? Huminahon ka. Narito ka sa bahay namin. Hinimatay ka kanina. Wala kaming pagdadalhan sa'yo kaya nagmagandang loob na kami ni Lola na tulungan ka. Hindi ka naman siguro masamang tao, hindi ba? Hindi mo naman ako sasaktan? Ha? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Teka, nasaan ang mga gamit ko? Nandun. Itinabi ko kanina. Ano bang laman? Kailangan ko nang umalis. Nauubos ang oras ko. Teka, dahan-dahan. Ano bang pinagmamadali mo? Hindi mo naiintindihan. Ay nako, hindi mo pa nga kayang tumayo, oh. Pambihira ka naman. Makinig ka nga! Buisit na to! Kumalma ka! Naalala kong nagulat noon ang lalaking yon. Natahimik siya at umupo na lang ng maayos sa sahig. Kinuha ko naman ang bag niya at marahan na ibinato sa kanya. Kinuha niya yon bago may hinanap doon ng kung ano. Pasensya na kung nasigawan kita. Ang gulo mo kasi. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong parang nagmamataas. Hindi naman sa ganun. Limitado lang kasing oras ko at... Sobrang limitado ba na hindi mo malang magawang kumain at uminom? Ang sabi ni Lola sa itsura mo kanina, baka ilang araw ka nang hindi kumakain at umiinom. Napakadungis mo pa. Hindi ka naman mukhang pulubi. O, sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? May hinahanap lang akong tao. Hindi mo mahahanap yun kung hindi mo aasikasuhin ang sarili mo. Sandali lang at ipaghahain kita. Nagsaing pala ako. Pero may bahaw pa doon. Ang mahalaga ay malaman na ng tiyan mo. Salamat. At pasensya ka na. Wala yun. Sige na, tatawagan na lang kita. Pwede ba ako makahingi ng tubig? Kailangan ko kasing inumin itong gamot ko. Naku, masamang uminom ng gamot na walang laman ng tiyan. Heto, kumain ka muna. Ako ang gumawa ng daing na yan.
Saktong-sakto yan. Sige na. Ano nga ulit ang pangalan mo? Rico. Ako si Rico. Ako naman si Teresa. At yung lola ko, nakasama ko rito ay si Lola Clara. Hala sige, kumain ka na at makamawi ka ng lakas. Bakas ko ang hiya kay Rico. Pero nang makapagsimulang kumain ay dire-diretso na siya. Hindi ko alam kung sadyang masarap lang ba yung daing o gutom na gutom lang talaga siya. Halos mabilaokan pa nga kaya naghanda na ako ng tubig na maiinom. At ang matapos siyang kumain ay ininom niya ang kanyang gamot. Habang naghihimay ako ng talbos ng kamote ay may narinig akong kumalabog sa labas ng bahay. Akala ko si Lola. Medyo hirap na kasi siyang umakyat sa maikli naming hagdan kung minsan. Kaya naman tumayo ako para buksan ang pinto. Si Rico naman noon ay may kung anong hinahanap sa mga gamit niya. Lola Clara, kayo po ba yan? Sandali. Wala ka bang kakaibang nararamdaman? Parang biglang uminit yung paligid. Ala, oo nga. Ano yun? Bakit biglang nagkaganon? Lola? Teresa! Lubayan mo siya, yung demonyo ka! Teresa, bilis! Tumayo ka! Kumuha ka ng asin at nisaboy mo sa asong ito, bilis! Oo! Bilisan mo! Napakalakas ang isang to! Heto na! Hindi tinablan! Nakawala ang asong yun mula sa pagkakahawak ni Rico. At pagkatapos ay sinuwag siya noon. Parang laro ang tumalisik si Rico. Akmang aatakihin na siya ng aso nang makadampot ako ng bawang at sa taranta ay naibato ko yun. Napatalon ang malaking aso at nang tamaan ng bawang ay napaungol ito na parang nasaktan. Kaya naman kinuha ko pa ang ibang bawang na naroon at pinagbabato ang asong yon. Doon na ito nagsimulang tumakbo palayo. Kagad ko namang nilapitan si Rico na nakasandal na lamang sa dingding. Ayos ka lang? Oo, medyo masakit lang yung likod ko pero ayos lang ako. Pero anong halimaw yun? Aswang? Ano pa nga ba? Wala namang normal na aso na ganun kalaki. Tulungan mo nga ako makatayo. Hala, Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit ang kalat? Nag-away ba kayong dalawa? Lola! Ay, naku po! At salamat naman narito na po kayo. Niluso po kami ng malaking asong itim. Pulang-pula pong mga mata niya tapos napakahaba ng mga pangil. Ay, Diyos ko, totoo ba yan? Opo, totoo pong sinabi ni Teresa. Aray! Hala, iho, ang laki niyang hiwa sa braso mo ah. Teresa, madali ka. Magpakulo ka ng tubig. Opo. Rico, maupo ka muna doon at linisan natin yung sugat mo. Huwag niyo sabihin gawa ito ng aso. Malamang po. Wala naman po ito kanina eh. Mabuti na lang at may mainit pa kaming tubig noon sa termos. Yun muna ang ginamit ko para malinisan kaagad ang sugat ni Rico. Mahaba kasi yun, mula siko at umikot yun sa bandang pulso. Malalim din yon at talagang nahirapan kami ni Lola na patigilin ang pagdurugo. Naramdaman ko noon na parang nanghina rin si Rico. Pero malakas ang loob niya at swerte rin na tumigil yon sa pagdurugo matapos ng maayos namin ang tela na ginamit naming benda. Marami kaming tanong sa isipan noon. Pero dahil sa takot at nang dahil na rin sa pagod ay ipinagpabukas na namin yon. Pero bago yon, sinabitan ko ng mga bawang ang bawat bintana at pinto ng bahay namin. Inaantok pa ako la. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ganun ba? Nako. Kahit ako man siguro ang makakita sa ganung uri ng aso, ay matatakot ako. Maging yung Rico ga, mukhang napuyat rin. Ilang beses ko siyang narinig kagabi na bumabangon at naglalakad-lakad sa loob ng bahay. Talaga ho? Bakit hindi niyo po ako ginising? Buti nilang walang ginawa sa atin yung... Hindi masamang tao ang binatang yon, Teresa. Sa tingin mo ba'y papayag akong sa atin siya tumuloy kung masama siyang tao? At hindi ba sinabi mo na sinubukan ka na niyang iligtas? Opo.
Ang problema lang sa binatang yun ay galit na galit siya. Bakasyon sa mga mata niya. At yun ang kailangan nating malaman. Oh, narito na pala tayo. At tamang-tama at taron si Mando. Mando, iho! Ay, eto na yung order ng Mayora. Lola Clara, nariyan na po. Pasok kayo, tamang-tama. At kakapakulo ko lang ng kape. Teka, ako na pong bubuhat niyan. At alam ko mabigat yan. Wala ba dyan yung Andres? Ha? Wala. Kagabi pa umalis at hindi pa bumabalik. Tara, pasok kayo. Kukunin ko na rin yung bayad. Iniwan na rin kasi sa akin kahapon eh. O sige, wala namang mawawala. Pero hindi kami magtatagal at magtitinda pa kami sa palengke. Opo, sige. Walang problema. Sandali at kukunin ko lang yung pera at ihanda yung kape. Galing yun sa Mindanao. Masarap at buong-buong lasa. O sige, maghihintay kami. Bata pa ako nang huli ako makapasok sa lugar na to, Lola. Parang walang pinagbago. Matindi rin talaga yung si Mando mag-asikaso ng bahay. Pero wala ka bang nararamdaman? Parang ang bigat dito sa loob. Tapos tingnan mong dingding na yun. May mantsa na parang dugo. Nako, hindi naman po siguro. Baka man siya lang yan ang kung ano. May bisita pala kami rito. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na ho at galing ako sa pagtakbo. Kailangan mag-ehersisyo eh. Ay, hala, kayo po si Sir Alonso, hindi ba? Yung asawa ni Mayora? Ako nga. Ikaw yung kaibigan ni Mando, tama? Naalala kita. Opo. Magandang umaga po. Ay, nakabalik na po pala kayo mula sa Amerika. Nako, oho. Kahapon lang din. Pero wag na po niyo akong inoopo. Ako po ang dapat na magpakita ng paggalang sa inyo. Namiss ko nga itong lugar na ito at ang mga tao rito. Ay, kagaya ka pa rin ng dati. Magalang at mapagpakumbaba. Ay, narito na po pala kayo, sir. Pasensya na po at... Nako, walang problema. Oh, maiwan ko na kayo ha. Magbibihis rin naman ako at basang-basa ako ng pawis. Sige po, ingat po kayo. Ay, sige, ikaw rin iho. Mag-iingat ka. Naku, narito na palang asawa ni Mayora. Kaya hindi na umuwi yung address na yun. Shh! Huwag ka nang maingay, pambihira ka. Ito ang bayad. May pasobra na rin yan. Tapos sa makalawa, magdala ulit kayo. Ay, sige, salamat din. O ay paano, mauna na kami. Yung kape ho. Ay, wag na at makatanghaliin na kami. Kung gusto mo dalhin mo na lang sa amin. Kahit yung papakuluan pa lang. Sige po. O nga po pala, may sasabihin po ako sa inyo. Para na rin hindi kayo mabigla. Ano yon? Narito na rin po kasi si Mayora. Naroon sa itaas at mamaya. Magbibigay na sila ng abiso para sa mga pwesto nyo dun sa palengke. Gagawin na kasi yung parang barangay hall. At aalisin ang mga nagtitinda doon magmula ngayon. Ano? Saan na magtitinda yung mga naroon? Bawal naman sa kalsadang magtinda. Yun ang hindi ko alam eh. Mabuti pa sabihan na rin ninyo yung mga kasama nyo doon. Pero wag yung sabihin na sa akin ang galing ang balita ha. Matapos ang usapang yon ay umalis na kami ni Lola Clara. Nagmamadali kami para masabihan ang mga kasama namin sa palengke. Mahalaga sa amin ang lugar na yon. Lalo na doon lang kami nakakapaghanap buhay. Hindi naman kasi uubra sa amin ang paglalako, lalo na at magkakalayo ang mga bahay. Pagdating namin ay gising na si Rico at nakapaghanda na rin ng simpleng almusal. Nang marinig niya ang balita ay nagpasyang sumama sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko na yon inusisa pa. Matapos ang mabilisang agahan ay dumiretso na kami sa palengke at nagulat na lang kami sa nadatnan namin. Inaalis na ang mga lamesa at ang ibang naroon ay pinaaalis na ng mga pulis. Uminahon kayo mga kasama. Pakiusap. Walang mangyayari kung dadaanin natin ito sa init ng ulo. Mang Julio, ano hong nangyayari? Bakit ang daming mga pulis? Isinasara na ang bandang ito ng palengke. Nagulat na lang din ako nang magdatingan itong mga pulis. At yung mga yon, yung mga may dalang maso, utos daw ng Mayora. Ay, saan daw pupwesto ang mga nagtitinda rito? Yun na nga eh. At walang sinabi. Basta raw wala nang magtitinda rito at lahat ng susuway ay uhulihin.
at kukumpiskahin ng mga paninda. Hindi naman tama yon. Di walang paabiso tungkol dito. Kawawa naman ang mga tao. Nga rin ang sinasabi ko eh. Ang katwiran ng mga pulis napag-utusan lamang daw sila. At legal ang lahat ng ito dahil may papel sila. May sasakyan! Magsitabi kayo! Si Mayora, Ano lang nangyari dito? Bakit nagkakagulong mga tao? Mayora, nabigla ho ang mga tao sa biglang magpapaalis sa kanila dito sa palengke. Oo nga naman, Mayora. Wala man lang po kayong paabiso. Karamihan po rito sa amin. Dito na lang umaasa ng kakainin sa araw-araw. Gusto rin po namin malaman kung saan nyo na kami pagtitindahin nito. Pasensya na kayo. Pero kailangan ko ang lugar na ito para gawing sabungan. Sabungan? Akala ko ho, parang tanggapan ng barangay, ganun. Hindi. Walang mapapala sa ganun. Kung gagawin itong sabungan ay mas kikita ang lokal na pamahalaan natin at makakatulong din yon sa inyo. Pero paano na po kami? Ano na magiging hanap buhay namin? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko kayo ng trabaho sa lalong madaling panahon. Kailan ho? Yung iba dito sa amin, kung hindi makakapagtinda ngayon, walang kakainin. Problema ko pa ba yan? Aba, at kainin muna ninyo yung mga paninda ninyo. Hala, sige, isara na yan. At hulihin lahat ng haharang. Sige na! Hindi tama yan. Wala naman gusto sa tao. Hindi naman tarungan. Hindi naman tama yung gawin. Grabe talaga kayo mga politiko kayo. Hindi makataong ginagawa mo. Nagkagulo noon, Sir Wilmore. Marami sa mga nagtitinda doon at mga pamilya nila ang pumalag sa gustong yon ng Mayora. Nakipagbuno ang iba sa mga pulis at nauwion sa tulakan at sakitan. Si Rico ay kagad na hinarangan kami ni Lola Clara at inilayo mula sa kaguluhan. Pero galit na galit noon si Lola at hindi niya napigilan ang sarili niya. Nakalapit siya kay Mayora at nagawa niyang hilahin ang damit nito. Halos natumba si Mayora at kung hindi nasalo ng kasama nitong mga alalay ay siguradong napaupo ito sa putikang kalsada ng palengke. Galit na galit si Mayora noon. Tumayo ito at nanlilisik ang mga mata na inutusan ang mga tao niya na dakpin si Lola. Pumalag ako noon, pero sa dami nila ay 2 kaming dinakip at dinala nila sa kulungan sa barangay. Lola, ayos lang ho ba kayo? Ay, oo naman. O ikaw ba? Parang namumutla ka na ah. Ayos lang po ako. Kayo pong inaalala ko at may edad na kayo. Yung likod nyo. Ay naku. Anak ko, wag mo ko intindihin. Lola Clara! Teresa! Rico, pampihira ka. Bigla ka na lang nawala kanina. Naghanap ako ng paraan para ilabas kayo eh. Ang kaso, nahirapan ako. Ano ka ba? Hindi mo naman dapat gawin yon. Tinulungan po ninyo ako. At gusto kong tumanaw ng utang na loob. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanap po ako ng tulong. Sigurado ako, maya-maya lang ay narito na yon. Teresa, Lola Clara, may nais na kumausap sa inyo. Totoo po ba yung sumbong na narinig ko mula sa ginoong ito? Si Amanda ang nagpakulong sa inyo rito? Opo, pero Hinila ko kasi yung damit niya. Nadala ako ng emosyon kanina. Naintindihan ko po. Pero kahit na gano'n dapat na hindi niya ginawa yun. Ang bihira talaga babae niya. Napakalaki ng pinagbago niya. Sige po, Mang Julio. Pakawalan niyo na sila. Sige. salamat po sa inyo, sir. Kung hindi po kayo dumating, baka kahit kinabukasan ay narito pa rin kami. Nag-aalala na ako sa lola ko eh. Dito kayo kay Rico magpasalamat. At naglakas loob siya na lapitan ako. May dala rin pala akong pagkain. Kumain muna kayo bago tayo umalis. Ihahatid ko na kayo. Madilim na at mahirap maglakad pabalik sa inyo. Alam kong pagod na kayo. Nako, ay hindi na at nakakahiya. Oo nga ho, hindi na ho kailangan. Hayaan niyo akong tumulong. Asawa ko ang dahilan ng lahat ng ito. Kakausapin ko rin siya tungkol doon sa pwesto sa palengke. Ay hindi naman dating ganun ang Mayora. Nung unang termino niya, mahal na mahal niya ang mga tao at ganun din ang mga tao. Mahal na mahal siya. Kaya nakakagulat yung ginawa niya ngayon. Totoo ho yan.
Baging ako nagtataka. Pero, wag niyo na muna hong isipin yun. Tara na at kumain na kayo. Lumalalim na ang gabi. Kilalang mabait sa baryo namin si Sir Alonso. Ang totoo, siya ang sa tingin kong naging dahilan ng pagkapanalo ni Mayora. Pero isang araw, bigla na lang may kumalat na chismis na nagkakalabuan na sila. At pagkatapos noon ay bigla na lang itong umalis at pumuntang Amerika. Matapos namin kumain ay nag-aya na si Sir na umuwi. Sumakay kami sa sakyan niya, pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi yun umandar. Kaya naman napilitan kaming maglakad. Pasensya na ho kayo at hindi ko alam yung nangyari dun sa sasakyan ko. Ayos naman yung kanina eh. Naku, wala ho yun. At sanay naman kaming maglakad. Ay, bakit nga pala dito ka ngayon umuwi? Para mas madali kung doon ka sa bayan. Mas gusto ko ang simoy ng hangin dito sa baryo eh. Maingay dun sa bayan. At hindi ako makatulog ng maayos. Kung sa bagay, kahit ako man pong papapiliin, pipiliin ko dito sa baryo. Sandali, Oh, anong problema? may tumakbo doon. Hindi ko mawari kung hayop o ano. Pero malaki. Saan? Doon, sa likod ng punong yun. Hala, aso ba yan? Napakalaki naman yan. Rico, hindi ba yan yung aso na lumusob sa atin doon sa bahay? Oo, yan nga yun. Nako, hindi pagkaraniwang aso yan. Abay, napakalaki. Malakas ang kutob ko. Ang isang ito ang may kagagawa ng mga nawawala at namamatay rito. Hindi aso yan. Aswang yan. Aswang? Oh, Diyos ko. Ano gagawin natin? Sir, ang mabuti pa'y lumayo na kayo rito. Dalhin na po ninyo sila Teresa at Lola Clara. Ako na pong bahala rito. Hoy, anong sinasabi mo? Hindi pa nga magaling yung sugat mo sa braso eh. Wala na tayong oras para magtalo. Sige na, umalis na kayo rito. Mula sa madilim na sulok ng kakahuyan ay lumusob sa amin ang malalaking aso. Kagad na humarang si Rico at nakipagbuno doon. Ayaw ko sanang iwan na lang si Rico, pero naalala ko rin si Lola Clara. Kaya naman nang hilahin na siya ni Sir Alonso, ay kagad na rin akong sumunod. Mabuti na lang at may dala kaming flashlight noon dahil medyo madilim ang dinaanan namin. Dito! May daan dito papunta mismo sa amin. Mag-iingat po kayo. Maraming malalaking ugat ang nakausli. Sige po, mauna na kayo sir. Kayo na pong bahala kay Lola. Ano sinasabi mo? Saan ka pupunta? Babalikan ko po si Rico. Ano? Nasisiraan ka na ba? Ako na ang babalik. Tumakas na kayo ni Lola Clara. Hindi ho. Kayo nang bahala kay Lola. Teresa! Patawad Lola. Pero hindi ko kayang hayaan na lang si Rico na mapahamak. Teresa! Pambihirang bata to! Bumalik ka rito! Patawad talaga la. Pangako, uuwi ako. Rico! Teresa, bakit ka bumalik? Siyempre para tulungan ka. Pambihira, meron kang kagat sa balikat. At nasan yung aso? Hindi ka na dapat bumalik. Hindi na yung aso ang kalaban ko. Yung mismong aswang na. Ano? Teresa, sa likod mo! Tabi! Ah! Sakto ako sa gilid ng isang puno matapos akong itulak ng buong lakas ni Rico palayo. Tumama ang noo ko sa ugat ng punong yon at bagya akong nahilo. Pero nawala rin ang hilong yon nang makita ko ang isang matangkad na nilalang sa harapan ko. Itim ang noo nun at pulang-pula ang mga mata. At kitang-kita ko ang nagtatalasang mga pangil. Dahan-dahan yung naglakad palapit sa akin. At sa bawat hakbang niya ay parabang nayayanig ang lupa. Ang pinakaayaw ko ay yung pakialamero. Hindi ka ba makapaghintay, ha? Binibini, hahabulin ko naman kayo pagkatapos ko rito eh. Sana tumakbo pa kayo. Para naman mas ganahan ako. Demonyo ka! Lumayo ka sa akin! Hayop ka! Lumayan mo si Teresa! Bakit nyo ako inuutusan? Bakit hindi nyo ako ilayo sa lugar na ito, ha? Alam ko na. Hindi nyo kaya! Kampun ka ng kadiliman! Ikaw ang lumusob sa Baryo Mausok, hindi ba? Doon sa Panay! Baryo Mausok sa Panay? Ah, yung lugar ng mga manggagamot! Oo!
Napadpad na ako doon. Pero matagal na. Bakit? Huwag mong sabihin. Hayop ka! Ikaw nga ang hinahanap ko! Ikaw! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko at sa lolo't lola ko! Ikaw! Ikaw ang pumatay pati sa mga kaibigan ko! Magbabayad ka! Mapaghigante. Sige! Luso! Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng galit mo! Rico! Wag! Sinunggaban ni Rico ang aswang. Galit na galit siya at kitang-kita ko yun sa mukha at mga mata niya. Pero hindi sapat ang galit na yon para mapatumba niya ang aswang. Sa halip sinalulang siya nito at ibinato malapit sa akin. Nabilipit siya sa sakit. Kagad akong tumayo at tinakbo siya, pero bago ko siya malapitan ay hinila ng aswang ang buko at buong lakas akong hinila palayo. Wala akong nagawa noon kung hindi ang sumigaw. Tumawa ng malakas ang aswang at pagkatapos ay ibinuka nito ng malaki nitong bibig. Akmang kakagatin ako noon at grabe na ang sigaw ko nang bigla akong binitawan nito at nagsimula itong mangisay. At pagkatapos isang taong balot ng itim na tela ang nakita ko. Pati ang mukha noon ay balot din ng itim na tela. May dala siyang supot at amoy na amoy ang laman. Bawang. Ang mata ko! Punyeta ka! Sinong may gawa nun? Tumayo ka dyan, dali! Tumakas na kayo ng kaibigan mo! Ako nang bahala rito! Sino ka? Hindi na yun mahalaga. Bilis na! Bago pa makabangon ang halimaw na to. Hoy, lalaki! Kung gusto nyo makaalis ng buhay dito, umalis na kayo! Pero paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na! Salamat sa'yo. Rico, tara na! Bilis! Wala akong makita. Ang sakit ng buong mukha ko! Bilis na! Sinasabi ko sa'yo, malaman ko lang kung sino ka. Pipira-pirasahin kita! Gawin mo kung kaya mo! Impacto! Yun ang huli kong narinig mula sa lalaking yon. Lumingon pa ako noon, pero hindi na ako tumigil sa paglakad. Halos silahin ko na si Rico noon na mukhang labis na nasaktan sa huling nangyari sa kanya. Pero pinilit naming bilisan. Halos wala na kaming makita noon, pero nang marating namin ang kalsada ay talagang napaluha ako sa tuwa. Paano ba naman kasi at nakita namin kagad si Sir Alonso na may dalang baril at kasama ang ilang kalalakihan sa lugar namin. Nang mga oras na yon ay naramdaman kong ligtas na kami. Kagad nila kaming tinulungan at dinala sa bahay namin. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari noon dahil nawalan ako ng malay. Nasaan ako? Huminahon ka. Nakauwi ka na at ligtas na tayo. Rico? Hala, ayos ka lang ba? Grabe, puro ka na benda. Ang dami mo palang sugat. Wala to. Mababaw lang naman ang lahat ng ito. Pasalamat tayo dun sa misteryosong lalaking dumating para iligtas tayo. Kung gayon, totoo palang lahat ng... Oo. Totoong isang aswang ang gumagala at pumapatay dito sa baryo ninyo. At marahil yun din ang dahilan ng mga pagkawala ng mga kadalagahan sa kabilang baryo. Pero anong klaseng aswang yun? Nakakatakot ng sobra. Yung mga pangil niya kakaiba. Ang haba. Vampira ang isang yun. Vampira? Oo. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero ang itsura nun at ang kakayahan niya, siguradong isa siyang vampira. Isa pa, yun ang sinabi ng lolo at lola ko. Naalala ko yung usapan niyo kagabi nung halimaw na yun. Kung totoo man yun, ikinalulungkot ko yung nangyari sa... Wala kang dapat ikalungkot. Oo nga pala. Kanina ka pa... Kisig na palang apo ko. Lola! Pambihira ka, Rico, iho. Hindi ba't sinabi ko sa iyong sabihin mo kaagad sa akin kapag nagasing siya? Abay, sinuolo mo naman kaagad. Pasensya na ho. Lola, ayos lang naman po yun. Pambira po kayo. Wala naman pong nangyari sa akin. Wala. Pasalamat tayo sa misteryosong lalaking yon. Naikwento na sa akin ni Rico ang lahat. Kung wala ang lalaking yon ay baka, Diyos ko, hindi ko kayang isipin na maaaring nangyari sa inyo kung sakali. Tawad po la. Kung pinag-alala ko po kayo. Ay,
Wala naman na rin mangyayari kung pagagalitan pa kita tungkol dyan. Basta mag-ako ka na hindi mo ulit yun gagawin. Opo. O siya, bumangon ka na at kumain. Alam mo ba kung anong oras na? 5:00 na. Buong magdamag at maghapong ka ng tulog. Kumain ka na at anumang oras pupunta rito sila Julio para tanungin ka sa lahat ng nangyari at nakita nyo nitong si Rico. Sige po. Yun nga ang ginawa ko. Sa tulong ni Rico ay tumayo ako at pumunta ng kusina. Napakaraming niluto ni Lola Clara noon na sinabaw ang gulay. Tuwang-tuwa ako noon at talagang kumain ako ng marami. Sinabayan na rin ako ni Rico na hindi pala kumain hanggang sa magising ako. At hindi nagtagal, matapos kong kumain ay may dumating sa bahay. Pero sa halip na si Tatay Julio ang dumating, ay si Mayora ang dumalaw sa amin. Hala, si Mayora yun ah. Pabihira, sa dami ng darating siya pa talaga. At tingnan mo ang kilay napakataas at napakadipis. Ay siguradong nagngingit-ngit na yan sa galit. Bakit naman siya magagalit? Abay balay ko. At tingnan mo, kasama pa niya yung Andres. Hala, oo nga. Mabuti naman at binagbuksan na ninyo ako ng pinto. Andres, siguraduhin mo at ang mga bata mo na walang biglang tatakbo papunta sa atin. Kung may tao, bigyan nyo ng pera at itaboy. Opo. Mga bata, libutin yung bahay. Walang papasok at lalabas ng lugar na to. Ano ba ang nangyayari dito, Mayora? Abay, bakit ho kayo napasugod dito sa amin? Kailangan ko kayo makausap na maglola. Kumalat kanina dun sa bayan na mayroong aswang na gumagala dito sa baryo. At dahil doon, yung mga investors ko gustong umurong sa napagkasunduan namin tungkol sa sabungan. Pero totoo naman pong lahat ng narinig nyo. Kitang-kita po ng dalawa naming mga mata. Ang dapat nga po ninyong gawin ay paigtingin ang seguridad dito sa gabi. Magtigil ka! Paano naging totoo ang mga aswang? Ang sabihin ninyo, binayaran kayo ng magaling kong asawa. Nako, hindi ho totoo yan. Anong hindi? Magtigil kayo! Alam ko na ang mga pakananong hayop na yon. Gusto niya akong bumagsak dahil naiinggit siya sa mga nagagawa ko. Magkanong binayad niya sa inyo at dodoblihin ko? Walang ibinayad sa amin. Ang totoo yan, tinulungan niya kami nung ipinakulong niyo kami. Aba! Tama lang naman na makakulong kayo. Lalo ka nang matanda ka. Hilahin mo ba naman ako? Teka ho. Huwag ho ninyong maduro-duro tong lola ko ha. Wala po akong pakialam kung Mayora kayo. Matapang talaga kayo no? Mayora, may problema ho ba? Huwag kang makialam dito. Hindi ka kasali sa usapan. Anong sabi mo? Tama na. Baka lalo lang tayong mapasama kapag pinatulan mo ang isang yan, Andres! Naiintindihan ko po, Mayora. Pero kayo, tandaan nyo ang gabing to. Kapag may narinig uli akong paninira ninyo tungkol sa lugar na ito, ipatatapon ko ulit kayo sa kulungan. Hindi sa barangay, kung hindi sa malayong lugar. Hindi mga kagaya ninyo ang sisira sa karera na buong buhay kong pinaghirapan. Tatandaan din ho ninyo, Mayora, na hindi kayo maluluklok dyan sa pwesto nyo kung hindi dahil sa tulad naming maliliit na tao. Huwag nyo sanang kalimutan. Ang mga katulad nyo ay dapat na naglilingkod sa amin at hindi kayo ang pinaglilingkuran. Nakita ko kung paano nagdilim ang paningin ni Mayora. Akmang sasampalin na niya si Lola nang humarang ako. Hindi naman niya itinuloy ang pagsampal at sa halip ay galit na naglakad na lamang papunta sa kanyang sakyan. Pero bago sila tuluyang umalis, ay nagbanta siya sa amin. Nagbanta siya na susunugin ang bahay namin sa oras na maulit pa ang balita tungkol sa aswang. Pero ang pinaka nakakatakot noong gabing yon ay si Andres. Napakatalim ng tingin niya sa amin na para bang susunggaban niya kami anumang oras. Kahit na nga paalis na sila sakay ng sakyan, ay hindi niya inalis ang nanlilisik niyang mga mata sa amin. May naramdaman kayong kakaiba kanina? Ako wala. Bakit? Ano ba yun?
Nung umiinit na yung sitwasyon kanina, naramdaman ko na parang ang daming nagmamasid sa atin mula sa kakahuyan. Tiningnan ko yung mga kasama nilang bodyguard, pero lahat naman sila ay nakatingin sa malayo. Tapos yung Andres, iba ang kutob ko sa taong yun. Kabityo de Bayora. Ho? Oo, kabit yun. At ngayong narito ang tunay niyang asawa, pinalabas niyang bodyguard para hindi mahalata. Kawawa naman si Sir Alonso. Mabait pa naman siya pero ginagago lang siya ng asawa niya. Basta mag-ingat kayo palagi. Mapaumaga man o gabi. Masama ang kutob ko kay Mayora. Lalo na at mainit tayo sa kanya. Pero maiba ako, Rico. Saan ka ba talaga galing? At anong ginagawa mo rito? Totoo ba yung narinig ko? Na yung aswang na yun ang dahilan kung bakit ka narito? Totoo yung narinig mo kagabi. Tinutugis ko yung aswang na umubo sa baryo namin. Galing ako sa isang lugar na tago at hindi basta nakikita ng mga normal na tao. Sa lugar na yon, nagtitipon ang mga may kakaibang kakayahan, mga albularyo at iba pang uri ng manggagamot. Doon ang gagaling ang ilan sa pinakamagagaling na albularyo. Parang narinig ko na ang tungkol sa lugar na yan. May albularyo dito dati noong kabataan ko. At sigurado ako na ikwento niya sa akin ang lugar na yan. Oh, tapos, ano na akong nangyari? Bata pa ako noon. Mga 10 taon. Nang may dumating na dayo sa amin. Kadalasan, maluwag na tinatanggap ang mga nakakarating sa lugar namin. Dahil ibig sabihin nun, ay may kakaiba silang kakayahan. Pinakitunguhan ng pamilya ko ang lalaking yon. Hanggang sa matapos niyang matutuhan ang maraming bagay mula sa amin. At inilabas niyang tunay niyang kulay. Isa pala siyang vampira at naroon siya para patayin kami. Ubusin. Para wala nang makapatay sa kanya. Napakasama naman pala talaga ng hayop na yun. Matapos siyang tanggapin sa lugar niyo. Oo. Maswerte lang kaming nakaligtas ng kuya ko. Umalis kami nung gabing yun para pumunta sa tiyuhin ko sa bayan. Pero hindi ko alam kung swerte ba talaga yun o ano. Biyaya ang buhay, Rico, iho. Kaya ka nabuhay ay dahil meron ka pang kailangang gawin. Pero kung dalawa kayong nabuhay ng kuya mo, nasa na siya ngayon? Bakit hindi mo siya kasama? Nasa ibang lugar siya. Hinahanap din ang hayop na vampirang yon. Ayoko ko yung madamay rito. Kaya bukas na bukas rin ay aalis na ako. Lalo na't nakita na ng halimaw na yon ang mga mukha natin. Hindi ka namin pipigilan. Ako ay naiintindihan ko kung bakit nais mong gumanti. Pero isipin mo rin na ang labis na pagpapakain sa galit ay magdadala rin sa iyo sa kapahamakan. Naiintindihan ko po yun. Pero hindi lang po galit ang nagtutulak sa akin na gawin ang dapat kong gawin. Kung hindi ang kagustuhan ko rin na matuldo ka na ang kasamaan ng hayop na yun. Kitang-kita ang determinasyon ni Rico sa kanyang mga mata. Gusto ko siyang pigilan noon. Hindi ko alam. Ayaw ko siyang mapahamak pero alam ko rin na wala akong karapatan na pigilan siya sa kanyang gagawin. Kaya naman ang ginawa ko na lang noon, ang linisin ang mga sugat niya. Pinaghanda rin siya ni Lola Clara ng tsaa na gawa sa pinaghalo-halong mga dahon para pampalakas. At nung gabi, bago matulog nakita ko si Rico. May hawak siyang medalyon, bilog yun at kulay pilak. Dinasalan niya yon at inilagay sa dibdib niya ng mahiga. Lola, bakit gising pa kayo? May nagkakalampagad sa labas. Doon sa may kusina natin sa likod. Hindi mo ba naririnig? Ha? Baka naman po nananaginip lang kayo. Matulog na po ulit tayo. Oh, narinig mo na. Pero isinara ko po yung pinto dun eh. Anong oras na po ba? Ang may pasado 3:00. Diyos ko po, sa labas lang yun. Malakas ang kutob ko. Daritong halimaw. Dito ka lang at gigisingin ko si Rico. Sasama po ako sa inyo. Ayokong maiwan dito. Ha? At talagang lumusob ka pa rito? Ala, Lola! Nakapasok na yung impacto! Dito ka lang. Huwag kang Lola, dito dali! Nang bumagsak ang pinto ng kwarto namin, ay bumungad kagad ang isang napakalaking asong itim. Nanlilisik ang pulang-pula noong mga mata at tumutulo ang umuunat-unat nitong laway sa sahig. Kagad kong hinarangan si Lola. Wala akong sandata noon kung hindi lakas ng loob at tiwala sa Diyos.
Sa likuran naman ng asong yon ay naaninag ko ang demonyong vampira na nakaengkwentro namin doon sa kakahuyan. Nagngangalit ang mga ngipin at gigil na gigil. Ang mabuti pa, Apo, ay tumalon ka na sa bintana. Tumakas ka at humingi ng tulong. Hindi ko po kayo iiwan. Pero, Apo, Akin ang medalyon! Ibigay mo sa akin ang medalyon! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Wala akong medalyon! Huwag ka nang magsinungaling! Naramdaman kong kapangyarihan ng isang malakas ng mananambal dito. At ang medalyong yun lang ang nawawala nung pinatay ko ang mga tao sa baryo nyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero kung ano man yun, wala yun dito! Sinungaling ka! Ipira-pirisuhin kita hanggang sa ilabas mo yung hinahanap ko! Teresa! Ang aso! Pagsigaw ng halimaw ay biglang tumakbo ang aso sa amin. Kagad kong hinarangan si Lola Clara. Natatakot man ay buong tapang kong sinalubong ang aso. Nang biglang tumalon si Rico, papasok sa kwarto namin. At gamit ang isang kutsilyo ay sinaksak niya sa likod ang aso. Sumigaw ito at namilipit. Kagad naman akong tumayo. Dinala ko si Lola sa may bintana at dahan-dahan siyang pinalabas doon. Pero hindi yon naging madali. Lumusob sa amin ang aso at kay Rico naman ang halimaw. Teresa! Salo! Salamat. Ang aso! Teresa! Yun ang bagay sa'yo, demonyo ka! Lola, sige na po! Hetong upuan! Pumatong na ho kayo at lumabas ng bintana! Pero, Huwag na pong matigas ang ulo! Baka sabay-sabay tayo mamatay dito! Sige na po! Tumakas na kayo, bilis! Walang makakatakas sa inyo! Sige! Tumakbo kayo! Pero pagkatapos ko sa kutong lupang ito, kayo naman ang isusunod ko! Sige na, Lola! Pakiusap! Kami nang bahala rito! ipangako niyo sa akin na buhay ko kayong mababalikan. Opo! Sige na! Halos itulak ko na si Lola noon sa bintana. Mabuti na lang at nakumbinsi namin siya. May edad na si Lola pero kaya pa naman niyang maglakad ng mabilis. Nang makalayo na siya ay kagad akong humarap. Nakita kong sakal-sakal na ng halimaw si Rico. Kaya naman kahit natatakot ay buong lakas kong nilusob ang hayop na yon. Sinaksak ko siya sa lieg pero tinawanan lang niya ako at hinaw. Pero sapat na yon para magkaroon ng pagkakataon si Rico. Nagawa niyang makatayo. Akmang sasakmalin na siya ng halimaw nang magawa niyang makailag at nagulat ako ng isang hampas lang sa lieg ay nagawa niya yung mapatumba. Imposible! Sigurado ako nasa iyo ang medalyon! Hindi mo ako magagawang saktan! Kung hindi dahil doon, sigurado ako! Sa pamilya ko ang medalyon! At kahit anong mangyari, hinding-hindi mo yun makukuha sa akin! Sinasabi ko na, nasa sayo ang medalyon! Teresa! Kumuha ka ng bawang! Tapusin na natin to! Oo! Akala mo talaga mapapatay niyo na ako? Ha? Akala niyo, kaya niyo akong patayin ng bawang? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin! Talaga? Rico! Heto na ang! Kitang-kita ko Sir Wilmore. Mula sa pagkakadapa ay bumangon ang demonyong yon na parang lumulutang. At kasing bilis ng hangin itong umikot. Sapul si Rico ng braso nito sa dibdib. Kagad na tumalsik si Rico at nabilipit. Hindi niyo ako mapapatay. Ang lugar na ito, ang huling lugar na pupuntahan ko. Dito ako magpaparami. At gagawin kong kampo ng baryong ito. Kung may tagong baryo ng mga albularyo, gagawa ko ng lihim ng baryo ng mga aswang. Kaya akin na ang medalyon! Itong mga bawang ang gawin mong medalyon, impacto! Oh, punyeta! Ang sakit! Teresa! Kanina ka pa. Nakakagigil ka. Ngayon, sisip-sipin ko na ang dugo mo. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ko noon. Pinilit kong gumalaw pero napasama ata ang bagsak ko. Akala ko noon ay katapusan ko na. Pero nagulat na lang ako nang biglang umusok ang vampira. At pagkatapos ay nagsisigaw yon. Naglulupasay at nang matumba ay nakita kong muli ang taong balot ng itim na tela. May hawak siyang bote na walang laman.
At malamang na doon galing ang kung anong ibinuhos niya sa likod ng aswang. Dali-daling nagtatatakbo palabas ang demonyong yon at ang aso niyang kanina pang hindi gumagalaw ay biglang naglaho. Sinundan ko siya ng tingin. Pinilit kong bumangon. Nakita ko si Lola na humahangos pero sa may kakahuyan ay may nakita akong mas gumulat sa akin. Sigurado ako, si Mayora ang nakita ko. Teresa! Teresa! Ay, Diyos ko. Lola! Salamat at buhay ka. Papunta na rito ang mga taga-baryo. Ay, ikaw, lalaki na kaitim, salamat sa tulong mo. Siya ang una ko nakita at hinigaan ng tulong. Pangalawang beses mo na kaming tinulungan. Sino ka ba talaga? Hindi na yun mahalaga. Pero itong sasabihin ko sa inyo, hindi kayo titigilan ng hayop na yun. Kayong maglola. At ikaw na lalaki ka. Mag-iingat kayo. Anong ibig mong sabihin? Basta, sige na. Kailangan ko na umalis. Sandali! Lola, nakita ko si Mayora kanina. Nakatayo siya ng banda sa kung saan tumakbo yung aswang. Sigurado ka ba? Opo, hindi ako maaaring magkawali. Kung gayon, sa tingin ko'y kailangan na nating umalis dito. Pero Lola, bahay natin to. Dito tayo nakatira. Pinaghirapan niyo ni Lolong lahat ng ito. At saka, saan tayo pupunta kung aalis tayo rito? Pero para sa kaligtasan natin ay kailangan nating umalis. Sang-ayon ako kay Lola Clara Teresa. Kung may matitiran kayong ibang taga-baryo o kahit taga-bayan, mas mainam. Aalis ako bukas. Pero hindi natin masasabi na hindi kayo babalikan noon. Lalo na't nakita mukha mo si Mayora. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya rito. Wala namang problema sa pag-alis. Ang tanong ay, saan kami pupunta? Si Sir Alonso, tama, bukas sa bukas din, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Kay Sir Alonso? Tutulungan kaya niya tayo? Bakit hindi? Wala na tayong ibang malalapitan pa, Teresa. Kung hindi niya tayo matutulungan, mas mainam na lumayo na lamang tayo dito. Hindi ko ikukompromiso ang buhay natin, lalo na ang buhay mo. Naiintindihan ko po, Lola. Dumating sila Tatay Julio at mga tanod makalipas ang ilang minuto matapos ang engkwentrong yon. Pagod na pagod ako noon pero hindi ko magawang makatulog. Pakiramdam ko noon, may nagmamasid sa paligid ng bahay at naghihintay ng tamang pagkakataon para lusubin kami. Nanatili ang ilang kalalakihan sa amin. Ang iba naman ay lumibot pero wala silang nakitang kahinahinala. At pagdating ng madaling araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at nakatulog na lang din ako. Ay, nagising ka rin sa wakas. Akala ko hindi ka pa magigising. Pambihira ka, apon at lahat-lahat eh. Pasensya na po. Talagang napagod ako. Nalalakit pa nga po ang likod at dibdib ko eh. Naiintindihan ko. Naganda na ako ng pagkain at nariyan na rin pala si Sir Alonso. Sinabi ko na sa kanya ang lahat ng nangyari. Ano pong sabi niya? Doon daw muna tayo sa rest house niya. Talaga po? Kaya nga, kumain ka na at maghahanda ka pa ng mga gamit. Kapag naroon na tayo, saka tayo iisip ng paraan kung anong gagawin natin at nang hanap buhay. Sige po. Pero si Rico po, nasan siya? Umalis na siya kaninang umaga. Hindi na nakapagpaalam sa'yo. Paano at hindi ka nga nagigising? Ganun po ba? May kung anong kirot ang naramdaman ko sa puso ko noong narinig kong umalis na siya. Hindi ko alam kung bakit, pero nakadama rin ako ng pag-alala sa kanya noon. At ilang beses din niya akong iniligtas, kaya naman parang napalapit na rin ang loob ko sa kanya. Pasakit man ang katawan ay pinilit kong kumain at pagkatapos noon ay naligo ako at naghanda na ng mga gamit. Teresa, Sir? kumusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na at ngayon lang ako nakapunta rito. Naging abala rin kasi ako sa bahay. May mga negosyo akong inaayos. Narinig ko ang lahat ng nangyari. At nagpahanap na rin ako ng tutugis sa hayop na yon. Ayos lang naman po ako, sir. Pero ano po yun? Nagbanta si Mayora sa amin ni Lola na malalagay kami sa alanganin kung kakalat ang tungkol sa aswang dito sa atin. Wala naman tayong magagawa eh.
talagang kakalat ang ganitong mga balita. At saka huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyong dalawa. Salamat po kung ganun, sir. Bago pala tayo umalis, may kukunin lang ako sa bahay. Kung ayos lang sa'yo, sumama ka muna at tulungan ako. Mga gamit din yun para sa inyo. Mga gamit ninyo doon sa rest house. Sige po, sasama po ako. Matapos kong magpaalam kay Lola, ay umalis na kami noon ni Sir Alonso. Pagdating namin ay bukas ang gate ng bahay nila. Pumasok kami at kaagad na nagtungo sa sala. Hinanap ko si Mando sa paligid para sana makapagpaalam. Pero wala ito doon. Pinaghintay ako ni Sir Alonso sa ibaba. Umakyat siya at hindi nagtagal ay nakarinig ako ng sigawan na nasundan ng mga kalabog at mga nababasag na mga gamit. Mga hayop kayo! Anong kababuyan ang ginagawa ninyo, ha? Sandali! Makinig ka, Alonso! Makinig? Bakit? Ano pa ba ang gusto mong marinig? Kitang-kita ko kayo magkapatong habang pareho kayong nakahubad. Anong idadahilan mo? Sige nga! Alam mo naman ang sitwasyon ng relasyon natin ngayon. Ang tagal na natin hindi nagtatabi. May mga pangangailangan din ako bilang babae. Si Raulo, ikaw ang hindi tumatabi sa akin. At ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit ka biglang nanlamig. Dahil may kalaguyo ka na. Gaano katagal mo nang ginagawa ito sa akin, ha? Alonso! Ngayon, tignan natin kung anong magiging epekto nito sa susunod na eleksyon. Hindi mo ipagsasasabi kahit kaninong nakita mo. At sino ka para diktahan ako? Kakasuhan ko kayong dalawa. At kapag nasa kulungan na kayo, kahit maghapon at magdamag kayo maglampungan doon. Alonso, sandali! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to! Teresa, tara na. Kunin mo itong mga ito. At pumunta ka ng sasakyan, bilis. Opo! At talagang nagsama ka pa ng chismosa? Visit ka, Alonso! Hindi kayo makakalabas sa bahay na to! At sino nagsabi sa... Huh? Ako! Ako ang nagsasabing walang makakalabas dito. Paano nakatanong ka ng ganoon sa harapan ko? Mula sa itaas. Dahil ako lang naman, ang vampirang pumapatay dito ngayon. Ano? At talagang sinabi mo pa? Napakayabang mo talaga, mahal. Wala naman na makakalabas ng sekreto dito. Dahil ibabaon ko ang dalawang ito sa bakuran mamaya. Magkatapos kong ubusin ang dugo nila. At uunahin ko na itong asawa mong lampa. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo. Ikaw yung pumapatay pati dun sa kabilang baryo. Eh ano naman kung ako? Anong gagawin mo? Gamit ang dalawang kamay ay sinakal ni Andres si Sir Alonso at pagkatapos ay ibinato niya ito na parang laruan. Sakto sa sofa si Sir Alonso, nawasak ang sofa at namilipit sa sobrang sakit ang asawa ni Mayora. Kagad ko naman siyang tinakbo, pero bago ko siya malapitan ay biglang may humila sa buhok ko sa likuran. Malakas ang pagkakahila noon, dahilan para matumba ko. At pagtingin ko ay nakita ko na naman ang halimaw na lumusob sa amin noon sa bahay at sa kakahuyan. Itim na itim ang noo noon hanggang sa mga mata. Hindi nalalayo ang mukha noon sa anyong tao niya. Pero hindi yun basta-basta mahalata, lalo na at tila humaba ang buhok nito na gulo-gulo. Wala kaming balak na patayin ka, Alonso. Pero ngayong alam mo na ang sikreto ko, wala akong magagawa. Ano bang mapapala mo sa pakikipagrelasyon mo sa isang halimaw na katulad nito? Ha? Amanda! Ano pa? Di kapangyarihan? Kung kasama ko itong si Andres, walang makakatalo sa akin. Hindi ako maaalis sa pwesto dahil madali lang gawa ng kwento ang pagkamatay ng mga lalaban sa akin. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Hindi na ako babalik sa dating buhay ko, Alonso. At sadyang hindi siguro talaga ako makontento sa meron ako. Hindi ako kagaya mo. Kontento na sa pagkakaroon ng kaunting pera at negosyo. Mabuti na lang at wala tayong anak. Demonyo ka pala talaga. Talaga? Sige na, Andres.
tapusin mo ang dalawang yan nang matuloy na natin yung ginagawa natin kanina. Ayun, may go signal na. Magpaalam na kayong dalawa. Mauuna kang babae ka. Tulong! Itiwan mo si Teresa! Impacto ka! Ikaw! Mando! Teresa, ayos ka lang? Oo, Mando, anong ginagawa mo? Hindi ko kayang manood na lang, Mayora. Hindi ko na kayang sikmurahin ang ginagawa niyong kahayupan! Idol! Walang utang na loob! Kung meron man po kung dapat tanawan ng utang na loob dito, si Sir Alonso yon at hindi kayo! Ay, punyeta! Andres, patayin mo na ang mga yan! Masusunod, mahal kong Mayora! Walang ano-ano tumalon sa amin ni Mando ang halimaw na yon. Kagad akong itinulak ni Mando at pagkatapos ay sinalubong niya ang halimaw gamit ang kanyang itak. Nagpambuno silang dalawa. Ako naman ay tinakbo ko si Sir Alonso na mukhang nasaktan at hirap makatayo. Pero bago pa ako makalapit sa kanya ay inabot ako ni Mayora. Hinaltak niya ang buho ko at sinabunutan ako. Pero hindi ako nagpatalo. Lumaban ako at nagawa ko siyang ibalibag sa may lamesa. Naumpog siya dahilan para dumugo ang noo niya. Dugo! Ay, punyeta! Mayora! Sa akin ang tingin, halimaw! Ang mata ko! Kaya mo bang kumilos? oo. May daan sa likod. Doon kayo lumabas. Dumiretso kayo kina Tatay Julio. Humingi kayo ng tulong. Bilis na! Malapit ng dumilim. Mas mahihirapan tayo kapag lumubog na ang araw. Paano ka? Ako nang bahala rito. Hindi mo ko kailangang alalahanin. Sige na! Umalis na kayo! Tara na, Teresa. Mando, mag-iingat ka. Opo! Bumalik kayo rito! Doon! Ayun ang pintuan! Sige po, tara na po. Ay, Diyos ko po, yung aso! Ano na pong gagawin natin, sir? Saan tayo dadaan? Wala na tayong ibang dadaanan, Teresa. Kailangan nating labanan ang aso na yon para makalis tayo. Sabagay, nagawa ko naman na pong saktan yun kagabi. Hindi po imposible yun. At naalala kong sinasabi ni Lola sa akin dati. Ang mga katulad nila ay hindi dapat kinakatakutan. Dahil lalo lang silang lumalakas kapag natatakot ang nasa harapan nila. Sige, ako ang una. Ito, kunin mo itong walis tambo. Ito lang ang pinakamalapit dito. Ano man ang mangyari? Tumakbo ka. Naiintindihan mo? Opo, Ang lakas ng hayop na to! Sige na! Teresa! Takbo na! Gusto kong tulungan si Sir Alonso noon na nakikipagbuno sa malaking aso. Pero mas makatutulong kung hahanap muna ako ng ibang tutulong sa amin. Pero bago pa ako makalayo ay isang mabigat ng kung ano ang dumamba sa likod ko. Naitulak ako noon at nasubsob ako. Pinilit ko rin namang tumayo pero bago ko pa yun magawa ay may humaltak sa buho ko at hindi na ako pabalik ng bahay. Buwisit talaga kayo! Itim! Hilahin mo na rin sa loob yung lampang asawa ni Amanda! Bilis! bitawan mo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Iaalay kita. Tamang-tama at birhen ka pa. Itong Alonsong ito at Mando, ipapakain ko kay Itim. Buwisit kayo. Pinapagod niyo ako. Nga pala, nasaan yung Rico, ha? Hindi ko alam. At kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Ganun ba? Hindi bale. Sigurado naman yung lalaking ring yon ang kusang lalapit sa akin. Nang ipasok niya ako sa loob ay nakita kong nakatali na ang kamay ni Mando sa likod niya at ganun din ang kanyang mga paa. Meron siyang malaking sugat sa braso at duguan ang kanyang kaliwang mukha. Hinila naman ng malaking aso si Sir Alonso na wala nang malay papasok. At pagkatapos ay mabilis ring lumabas ang tambuhalang asong yon. Kumuha ng upuan si Andres at pagkatapos ay iginapos niya ako doon. Grabe ang tawa ni Mayora nang makita kaming nagkakaganon. At pagkatapos ay nagpaalam ito bigla na aalis. Sisigaw sana ako noon nang buhusan ni Andres ang bibig ko. Lumipas ang ilang minuto
ay dumating ang mga tauhan ni Mayora at umalis ito. Tanging si Andres lang ang naiwan sa amin. Patawarin mo ako, Teresa. Dapat una pa lang sinabi ko na sa inyo ang tungkol sa demonyong Andres na yon. Natakot kasi ako, buisit. Wala kang kasalanan, Mando. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil ba doon? Kaya kinakailangan mo pang magtago sa likod ng itim na tela at maskara? Sir, Ikaw yung nagligtas sa amin? Nakita kitang lumabas nang nakaganon. At eksakto yung pagkakalarawan doon sa kwento ni Lola Clara. Matapang ka, Mando. Hindi lahat kayang gawin yung mga ginagawa mo. pero wala nang kwentang lahat ng yun, sir. Hindi na tayo makakatakas dito. Buisit! Buisit! Sumisigaw ka na naman, Mando! Walang makakarinig sa inyo rito. At walang tutulong sa inyo. Alam mo, sayang ka. Wala ka rin sana sa plano ng mga papatayin. May araw din kayo. Mapapatay nyo kami. Pero darating ang isang taong tatalo sa inyo. Kailanman, hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Pues ngayon, mananalo na. Pakawalan mo kami pakiusap! Wala kaming sasabihin kahit ano sa mga tao. Aalis kami rito. Hindi na kayo magpapakita. Huwag mo lang kaming saktan. Huwag ka magmakaawa sa demonyong yan, Teresa. Walang mangyayari sa pagmamakaawa mong yan. Pero... Huwag kang umiyak at matakot, Teresa. Hindi naman pareho ng sasapitin mo ang sasapitin ng dalawang ito. Sila masasaktan at mahihirapan. Ikaw, mamamatay sa isang iglap. Ngayon, sino ang uunahin natin? Ikaw ba, Mando? Ikaw, Alonso? Huli ka, Teresa. Para may makapanood ng paghihirap ng dalawang ito. Lumapit si Andres kay Sir Alonso. Pinagsasampal niya ito habang humahalakhak ng malakas. Dahan-dahan niyang idinikit ang itak sa mukha nito at sa talas noon ay kaagad yung nag-iwan ng hiwang marka sa magkabilang pisngi. Pero hindi ko nakitaan ang takot si Sir Alonso. Ayaw niyang matuwa ang halimaw sa ginagawa nito. Pero doon na rin ako nawala ng pag-asa. Nang mga oras na yon, tanggap ko nang mamamatay kami at napaiyak na lang ako sa takot at lungkot. Nang biglang bumukas ang pinto ng bodega, nagulat ako maging si Andres at laking tuwa ko nang makita ko si Rico. Mananambal! Sinabi ko na nga ba at hindi na kita kailangang hanapin! Oo, narito na ako. At ibibigay ko sa iyo ang medalyon kapalit ng buhay nilang tatlo. Rico! Sobra naman yan. Kapalit ng isa? Ano? Ang medalyon mo? Kapalit ng buhay ng isa sa mga ito? Kunin mo si Teresa! Hayaan mo na kami! Oo nga. Sige na. Silang tatlo ang kailangan ko. Kung hindi mo sila pakakawalan, sisirain kong medalyon. Sirain mo! Wala akong pakialam. Yun din naman ang gagawin ko dyan eh. Yan na lang ang natitirang sagabal sa akin dito. Kapag wala na yan, wala na akong ikakatakot. At ganito ang gagawin ko sa mga taong lalaban sa akin! Demonyo ka talaga! Ngayon, papatayin na kita ng matigil ka! Rico! Sa likod mo! Sige! Lusob! Lusob! Ayan na! Ayan na yung aso! Hindi na uubra sa akin itong mga alaga mo! Ha? Napatay niya yung dambuhalang aso sa isang hampas lang! Hindi ito maaari! Itim! Itim, bumangon ka dyan! Wala na yan! Hindi na yan babangon! At ikaw na ang isusunod ko! Hinuhukay mo talaga ang sarili mong libingan! Pwes, pagbibigyan kita! Tumalon si Andres at sinalubong si Rico.
Nakakatakot na ang itsura niya noon. Parang lalong humaba ang mga kamay at daliri niya at parabang tumangkad siya. Pero hindi noon natinag si Rico. Sinalubong siya nito at nang malapit na ay kagad siyang tinaga ni Rico. Kitang-kita kong tinamaan siya sa leeg, pero tumalbog lang ang itak at napaurong si Rico. Ginamit yun ng pagkakataon ng aswang, muli itong lumusog. Aabuti na sana niya ang leeg ni Rico nang mabilis na nakaalis sa pwesto ang binata. May dinukot ito sa bulsa at isinaboy sa mukha ng halimaw. Abo yun, kagad na nagsisisigaw ang halimaw at napapikit. Mabilis na tinakbo ni Rico si Mando at kinalagan. Ang mga mata ko! Ikaw na ang bahalang magpakawala sa kanila. Hindi magtatagal ang epekto ng abo na yun sa kanya. Ako na bahala dito at tumakas sa kayo. Sige! Basta kayo! Magbabayad ka! Rico! Ayan na siya! Bilisan ninyo! Umalis sa kayo rito! Walang lalabas ng lugar na ito! Wala! Heto, Teresa! Ikaw nang bahala magpakawala kay Sir Alonso! Tutulungan ko si Rico! Tapos, pumunta ka ng kusina! May mga bawang ako doon na dinikdik na hinalo ko sa asin! Sa ilalim ng lababo! Katabi ng basurahan! Kunin mo yon at dalhin mo rito! Sige, mag-iingat kayo! Sige na! Kilos na! Demonyo ka! Hindi mo ako basta mapapatay! Hanggat nasa akin ang medalyon, hindi mo ako matatalo! Sinong may sabi sa'yo? Hindi mo pa nakikita ang kaya kong gawin! E di ipakita mo! Para magkaalaman na tayo! Nakalagan ko na si Sir Alonso! Kayo nang bahala rito! Sige na! Alis na! Kunin mo na yung ipinapakuha ko sa'yo! Kagad kaming tumakbo ni Sir Alonso. Mabuti na lang at kabisado niya ang bahay at may pinto palang diretso talaga sa kusina. Pinuntahan ko ang lugar na sinabi ni Mando at nakita ko nga doon isang malaking garapon ng pinitpit na bawang. Pero masyado yung malaki at mabigat, kaya naman kumuha ako ng supot at naglagay ako doon. Si Sir Alonso naman ay naglibot sa kusina at nagganap ng maaring ipanlaban niya sa demonyong yon. Kailangan natin bilisan. Kailangan nating tulungan sila, Mando. Opo, heto nga tagmamadali na! Teresa, bilis! Ay, ayos na siguro to! Tara na po! Teka, sandali. Sa tingin ko yung magagamit natin dito. Alin ho? Yung map ng sahig? Ayan, matulis na. Ang sabi nila, kailangan tarakan sa dibdib ang mga aswang para matalo ang mga ito, hindi ba? Hindi ko po alam. Bahala na. Yan yung napanood ko sa isang pelikula eh. Tara na. Ano? Yan lang ba ang kaya nyo? Puro lang pala kayo salita! Ano? Wala na kayong ibubuga! Eto! Meron pa! Ano ba mga ito? Punyeta! Abo yan ang sinunog na palaspas! Teresa! Ngayon na! Mamatan ko na naman! Buwisit na mo yan! Heto! Hetong kainan mo! Halimaw ka! Buong tapang kong tinakbo ang halimaw at pagkatapos ay inihilamos ko sa kanya ang mga dinurog na bawang. Kagad siyang umusok noon at nabilipit sa sakit. Hindi pa ako nakontento at kahit na natatakot ay ipinunas ko pa sa likuran niya ang natira sa supot na dala ko. Dito na kami nagkaroon ng pagkakataon. Pinagtatataga ni Rico ang halimaw at sa unang pagkakataon ay nakita namin itong nasugatan. Nang hihina na ito, biglang lumusob si Sir Alonso. Itatarak na sana niya sa likod ng halimaw ang matulis na kahoy na bigla itong sumigaw ng malakas. Umikot ito at tinamaan kaming lahat ng mahahaba nitong braso. Nahawakan ito si Sir Alonso at walang ano-ano'y ibinato sa dingding ng bodega. Dahilan para mabutas yun at pulutin sa labas si Sir Alonso. Nakakapagod din kayong kalaban, ano? Hindi ko akalain na tatagal ng ganito ang laban na ito. Pero hindi bale.
ibig sabihin lang nito na mas masarap na kayong kainin pagkatapos. Ayos ka lang, Teresa. Oo, ikaw, yung mga sugat mo. Huwag mong alalahanin ang mga sugat ko. Ang kailangan natin pag-isipan ngayon ay kung paano tayo makakaalis dito at kung paano natin matatakasan ang hayop na yan. Totoo yun. Sa layo ng mga kapitbahay dito, wala ni isang makakarinig sa atin. Ang paraan lang talaga ay ang mapatay ang isang yan. Pero paano? Ginawa na natin ang lahat. Rico, yung pinag-usapan natin kanina. Oo, pero sigurado ka ba? Ito lang ang paraan para matapos to. Teka, anong pinag-uusapan nyo? Wala. Basta, ano man ang mangyari, Teresa, kailangan makauwi ka ng ligtas. Teka, tingnan mo yung nangyayari sa hayop. Bakit nagkakaganyan yan? Ang balat niya, nangingitim na ng sobra. At yung mukha niya, ang pangit na. Ay, Diyos ko, nakakatakot. Bilog na ang buwan. Ito na ang panahon na pinakamalakas siya. Pero wag na nating hintayin pa na makapagpalit siya ng anyo. Mando! Tara na! Oo! Walang alinlangang lumusob sina Mando at Rico sa aswang. Gamit ang itak ay pinagtataga ni Rico ang halimaw at si Mando ay hinampas ito ng malaking upuan. Wasak ang upuan sa halimaw pero hindi yun natinag. Hinawi sila noon pero mabuti na lang at hindi sila tinamaan. Doon ko napansin na parang bumagal ito at marahil ay hindi pa tapos magpalit anyo. Nakita kong may hinawakan si Rico sa dibdib niya at meron siyang ibinulong. At pagkatapos ay saka siya lumusob. Pero laking gulat ko nang biglang humarap sa kanya ang halimaw. Sapul siya sa tiyan ng matatalas nitong mga kuko. At pagkatapos ay sinagpang nito ang balikat niya malapit sa liig. Dahilan para mapilas ang laman noon. Kitang-kita ko, Sir Wilmore, kung paanong lumaylay ang laman at sumirit ang dugo sa balikat ni Rico. Ang sarap ng dugo ng mananambal. Matamis at nakakalakas ng katawan. Rico! Eh, Diyos ko! Hindi pa tayo tapos! Hetong sa'yo! Isa ka pa! Ba't mabilis ka? Hindi ko hayaang manalo ka! Kung may mamamatay sa mga oras na to, ikaw yun! Pahiram nitong itak mo, Rico! Sige, Etong sa'yo! Lakasan mo naman! Punyeta! Ni hindi ako nakikiliti! Aray! Ang likod ko! Impacto ka! Wag! Nagmamadaling mamatay! Sige! Tara! Teresa, alis dyan! Sa galit ko noon at kagustuhang matalo ang halimaw, ay lumusob ako gamit ang isang putol na kahoy na paanang nasirang upuan. Pero mabilis ang aswang. Kitang-kita ko kung paanong papalapit sa akin ang kuko ng demonyong yon. Wala na akong pakialam noon. Ang nasa isip ko na lang ay ang mapatay siya at makatakas. Akala ko noon yun na talaga ang katapusan ko. Pero biglang humarang si Rico. Siya ang tinamaan sa tiyan at hinawakan niya ng maigpit ang kamay ng halimaw. Mando! Ngayon na! Oo! Anong gagawin nyo? Heto! Heto nagtatapos sa'yo, impacto! Lasapin mo ang kapangyarihan ng medalyon na gusto mong makuha! Sige pa! Idiin mo sa noon niya ang medalyon! Hindi! Hindi! Ang init! Ang init ng dibdib ko! Nasusunog ako! Sige lang, Mando! Idiin mo lang sa mukha niya yan! Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko! Katapusan mo na! Eto lang pala talagang katapat mong hayop ka! Rico! Rico, ayos ka lang! Ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Tapos ang laban, Teresa. Sigurado ako. Pinag-aralan ko ang kakayahan ng medalyon. At sigurado akong hindi na siya makakatayo pagkatapos niyan. Hayop na yan. Natumba rin ang demonyong yan. Tamang-tama, sir. Kumuha ka na ng kahit anong kahoy dyan.
at itarak mo na sa dibdib ng hayop na yan. Oo, yun talagang gagawin ko. Punyeta kayo. Sigurado ako, may kinalaman ka sa pagbabago ng ugali ni Amanda. Hindi siya ganoon. Mahal niya ang mga tao. Kaya naman, dapat lang namamatay ka na. Ayaw kong ilagay sa kamay ko ang hustisya. Pero hindi ka na dapat nabuhayin pa. Totoong nilaso ko ang isipan niya. Pero siya mismo ang lumapit sa akin. Gusto niya ng kapangyarihan. At siya lang ang tanging tao na hindi natakot sa akin. Kalokohan! Totoo ang sinasabi ko. Siya lang ang tanging tao na tumanggap sa akin. Muntik ko na siyang kainin noon. Pero sa halip na matakot, humingi siya ng tulong. Tulong para lumakas. At kapalit noon ang pagprotekta niya sa akin. At itong baryong ito, ang regalo sana niya. Pero mukhang hindi na matutupad noon. Dapat lang! Dahil kawawa ang mga tao sa inyo. Ilan ang pinatay nyo? At mas marami pang mapapahamak kung pababayaan namin kayo. Ikaw, mananambal. Masaya ka na bang nakapaghiganti ka? Hindi ka na rin magtatagal. Isa lang ang misyon ko dito. At kung ano man ang mangyari sa akin, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, mapatay kita at matapos ko ang kasamaan mo! Tama nga ang sinabi ng mga magulang mo. Bago ko sila pinatay, hindi ka titigil at gagawin mong lahat. Makaganti lang at mapatay ako. Ang totoo, hindi ko ginusto na patayin ang baryo nyo. Kalokohan mo! Hindi mo gusto? Eh wala kang itinira ni isa! Alam mo bang pakiramdam na maglibing ng mga tao? Ha? Hindi! Paalis na ako noon at magpapaalam na. Nang may dumating at sinabing isa akong demonyo, naniniwalang lolo at lola mo. Hindi nila ako pinayagang umalis at tinais sila akong mapatay doon. At lalo silang nagalit at natakot nang malaman nilang kaya kong itago sa kanila ang pagiging aswang ko. Bukod sa mga magulang mo, lahat sila ay nilusob ako. Ngayong naalala ko yon. Sana pala hindi ako nagpadala sa galit at tumakbo na lang ng mga oras na yon. Pero ano pa man, hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Mando, maaari mo nang alisin ang medalyon sa noon ng hayop na yan. Sige na, pero hindi na makakatayo yan. Sige na. Makisabi kay Mayora, nagpapasalamat ako sa kanya. At pakiusap, huwag niyo siyang sasaktan. Matapos noon ay pumikit si Andres at hindi na muling gumalaw pa. Napansin ko rin noon na nagsimulang matuyot ang balat niya at mabilis na naligas ang kanyang katawan. Napaupo si Mando sa sahig at si Sir Alonso naman ay sinigurado na patay na nga si Andres. Rico, ayos ka lang? Mukhang hindi. Namumutla na siya. Kailangan natin siyang madala kagad sa ospital. Huwag na kayo magpagod pa. Hindi na rin ako magtatagal.
hindi na ako aabot sa ospital. Grabe ang tama ko sa tiyan. At marami na ang dugong nawala sa akin. Isa pa, may taning na rin naman ang buhay ko. Dahil sa tumor ko sa ulo. Maraming salamat sa tulong ninyo. Lalo na sa iyo, Teresa. At kay Lola Clara. Hindi, huwag kang mawala ng pag-asa. Magandang madala ka muna sa ospital. Oo nga. Alika, at bubuhatin na kita. Napakabubuti ninyo. Rico, ngayon ka pa ba magpapaalam? Kung kailan nagawa mo ng dapat mong gawin? Wala na tayong magagawa pa, Teresa. Patawad. Pero masaya ako. Dahil pagkatapos ito, sigurado akong makikita ko muli sila nanay at tatay. Rico, Mando, mayroon kang dugo ng isang manunugis at mananambal. Nararamdaman ko yan. Kaya iiwan ko na sa iyo ang medalyon. Ingatan mo yan. At gamitin mo sa pagtulong at sa kabutihan. Ipinapangako ko. Mag-uumaga na ba? Bakit parang lumiliwanag? hindi. Malayo pa umaga. Rico. Nanay, tatay, narito na kayo. Rico, Nariyan po ako. Iiyakap ko na kayo. Ulit. Rico, pising ka, Rico. Tama na, Teresa. Wala na si Rico. Tama na. Umiyak ako ng umiyak ng mga oras na yun. Hindi ko gaanong kakilala si Rico, pero sa mga narinig kong kwento niya, ay hindi ko maiwasang malungkot. Isa pa, napakabata pa niya para mamatay at danasin lahat ng dinanas niya. Nakakalungkot at talagang nakapanghihinayang. Huli na rin nang malaman ko na may sakit pala siyang dinaramdam. Kaya pala nasabi niya noon na kulang na ang oras niya para gawin ang misyon niya. Hindi nagtagal ay dumating sila Mayora at ang mga tao niya. Kasunod naman nila ay sila Tatay Julio na kasama si Lola Clara at ibang mga kalalakihan sa baryo. Anong nangyari dito? Pinatay ninyo si Andres? Tama na, Amanda. Alam na namin ang lahat. At huwag mo sa aming ipasa ang nangyari dito. Tignan mo ang bangkay niya. Tuyo na at parang walang katubig-tubig. May maniniwala ba sa'yo na pinatay namin siya? Hayop ka talaga, Alonso. Noon pa man, alam ko nang gusto mong masira ang karera ko sa politika. Asawa kita, Amanda. Mahal kita. At ikaw ang dahilan ng pagsisikap ko sa buhay. Ang mahirap lang ay hindi mo yun kayang pahalagahan. Masyado ko nang kinain ng ambisyon mo, Amanda. Ambisyon ang bumubuhay sa tao. Hindi ho, Mayora. Hindi lang sa kapangyarihan at karangyaan nabubuhay ang tao. Yan ang nasa isipan nyo dahil ganid kayo sa kapangyarihan. Katulad ng ibang mga nakaupo sa kapangyarihan. Kaya walang umuunlad sa bansang to eh. Kasalanan din ninyong mga tao kung bakit nanalo ang mga ganon. Mga utu-uturing kayo. totoo naman. Pero sadya kasing mapanlin lang ang mga demonyo, Mayora. Teresa, ay Diyos ko po, mabuti at ligtas ka. Opo. Pero si Rico po, wala na siya. Ay Diyos ko, kawawang bata. Anong nangyari dito, Mayora? Yan! Yang mga yan! Pinatay nila ang isa sa mga bodyguards ko! Ano? Hindi totoo yun. Kalaguyo niya ang hayop na yun. At yun din ang halimaw na pumapatay ng mga dalaga dito. Sa baryo at sa kabila. Hindi sa tao, Tatay Julio. Kahit tingnan nyo pa. Bakit ganyang kaagad ang itsura niya? Ano pa man yan? Pinatay pa rin nila ang tao ko! Tatay Julio, hulihin ang mga yan. Kayo rin mga bata, dakpin ang mga yan at dalhin sa presinto! Ikukulong mo kami.
Sige, tatawag ako ng abogado at sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Hindi ko may papangakong hindi yun maikakalat. Pero isa lang ang sigurado ako. Makaka-epekto yun sa kampanya mo. Tuso ka talagang hayop ka. Natuto lang ako sa'yo. Peste! Mga bata, tayo na! Umalis na tayo sa mabahong lugar na ito! Grabe rin ang mga galos nyo sa katawan, Mando. Kailangan na maghamot ang mga yan. Ikaw rin, Teresa. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob. May mga panggamot ako doon. Tayo na ho. Ay, mabuti pag... Lagpas alas 3 na pala ng madaling araw yon. Nilinis ni Lola ang mga sugat ko at tinapala ng mga dahon ang mga pasahan ng katawan ko. Ang ilang tao naman ni Tatay Julio ay tinulungan ni Mando at Sir Alonso na linisin ang kanilang mga sugat. Pagkatapos noon, kinuha nila ang mga bangkay nila Rico at Andres. Inilibing nila kaagad si Andres pero si Rico ay nilinis pa nila at binihisan. Ginamit nila ang damit ni Sir Alonso. Pagkatapos ay binalot siya ng puting tela. Gusto ko pa sana siyang iburol, pero ang paglilibing sa kanya agad ang pinakamainam. Yun din ang sinabi ni Lola. Kaya naman bago pa sumikat ang araw, ay inilibing na namin si Rico. Lahat kayo ay magbalik loob na sa ating Panginoon! Parating na ang wakas! At siya lang ang makakapagligtas sa atin! Mukhang magandang gising ni Aling Pasing ah. Pansin ko rin, iba yung timbre ng boses niya ngayon eh. Pero mabuti na lang talaga at naibalik kayo dito sa palengke, no? Kawawa naman kasi talaga yung iba na walang malipatan at walang mahanap na ibang pagkakabuhayan. Sinabi mo pa, kaya nga talaga nagpapasalamat kami kay Sir Alonso. Ang chismis nga tatakbo daw siya sa susunod na eleksyon. Pero chismis lang ata yun. Tinanong ko siya tungkol doon. Abay, tinawanan lang ako. Pero napakabuti niya, no? Kahit na masama yung ginawa ni Mayora, mas pinili niya na manahimik at wag sirain yung asawa niya. Totoo, hindi lang yun. Binigyan pa niya kayo ng bagong pwesto at pampuhunan. Sinabi mo pa. Ayun na pala si Lola. Bilisan na natin. At kanina niya pa hinihintay yung mga daing na to. Lola, narito na kami. Ay, salamat naman. At kanina pa may naghahanap ng mga daing na yan. Sinabi ko nga na kumukuha lang kayo at babalik din. Hala, sige. At ibaba nyo na mga yan. Ay, salamat pala, Mando, sa pagtulong mo dito sa apo ko. Naku, wala ho yun. Ikaw ba ay nanliligaw na sa apo ko at hindi ko alam, ha? Ho? Ay, naku, Hindi ho naniligaw yung si Mando. Paano maniligaw? Napakatorpe. uy, hindi ah. Nahihiya lang. Ay, nako, Mando. Bahala ka, baka maunahan ka pa ng iba. Maraming umaaligid dyan dito sa palengke. Nakaw, walang sisihan. Hoy, hindi naman po yan totoo, Lola. Kuya Mando! Oh, Shara, bakit ka narito? Nasaan si Lolo Julio mo? Ipinatatawag ka nga po niya eh. Doon po sa likod bahay nila Mayora. Oh, bakit daw? Hindi ko po alam. Ang narinig ko lang, may humukay doon sa likod ng bahay. Ano? Naku, ang mabuti pa puntahan na natin. Ay, mabuti pa ga. Sige na, at ako na bahala rito. Sige po. Salamat, Lola. Kagad kaming umalis noon ni Mando. Pareho kaming kinakabahan dahil sa likod bahay lamang nila Mayura namin, inilibing sila Rico at Andres. 1 linggo pa lang ang nakalilipas noon, kaya hindi namin lubos maisip kung sino ang gagawa ng paghuhukay doon. Hindi pa kami nakakalayo sa palengke noon ay may napansin kaming kumpul ng mga tao at nagulat kami na naroon si Tatay Julio. Kaya nilapitan namin yon. Ang bihira. Sino naman kaya ang may gawa nito? Tatay Julio, anong nangyari dito? Ayan, nakita ngayon lang nakasabit doon sa puno. Humangin daw at bigla na lang bumagsak. Ang sabi ng mga tao kagabi pa raw nawawala ang lalaki niya. Grabe po yung nangyari sa kanya. Wakwak ang tiyan at yung leeg. Halata rin po na laban. At puro kalmot yung mga braso niya. Pero sino naman ang gagawa nito? Bukod sa sino, malaking tanong rin kung ano. Hindi yan magagawa ng normal na tao.
Pero Tatay Julio, ang sabi ni Shara, hinahanap niyo raw ho ako dahil may naghukay sa likod ng bahay ni Mayora. Oo. Nagro-road na kami kanina nang bigla kaming tinawag ni Sir Alonso. Halika kayo at puntahan natin yon. Oh, kayo mga tanod, takpan ninyo iyang bangkay. Dalhin sa barangay at tumawag ng mga pulis. Ano ho ba talagang nangyari? Makikita mo na lang. Pagdating namin ay sinalubong kami ni Sir Alonso. May mga kalalakihan din sa loob. Pumasok kami ni Mando at kaagad kaming dinala ni Sir sa lugar kung saan namin inilibing si Rico at Andres. Ang talagang nagulat kami ni Mando nang makitang hinukay ang mga libingang yon at nawawala ang mga bangkay. Sinong gagawa niyan? Sinong mag-iinteres sa mga bangkay nila? Di ko rin alam. Wala ka bang napansin kakaiba kagabi o kanina, Mando? Wala po, sir. Kasi kung merong mang nagugay dito madali ko lang yung maririnig. Pero wala talaga eh. Isa pa, hindi ganun kadali ang paghukay niyan. Malalim yan oh. Ang totoo ay gusto ko sanang mag-imbestiga ka tungkol dito, Mando. Ibig kong sabihin tulungan mo kami. Malakas ang kutob ko na aswang na naman ang narito. Mayroon ka namang karanasan sa paglaban sa mga kagaya nila. Kaya naman naasahan kita dito. Ayos lang ba yun sa iyo, Sir Alonso? Hihiramin ko muna itong tao mo. Walang problema sa akin. Pero siya ang tanungin ninyo. Walang problema, Tatay Julio. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Isa pa, hindi ko mapapatawad yung lumapastangan sa libigan ni Rico. Hindi na nila pinatahimik yung bangkay. Noong bata ako, may kwento sa akin ng lolo't lola ko tungkol sa mga aswang na kumukuha ng kapangyarihan at lakas ng mga taong may kakaibang kakayahan sa pamamagitan ng pagkain sa mga bangkay nila. Iyoko mang isipin, pero nagdahil sa mga nangyari dito, yung bangkay kanina. Pero maaaring yun ang dahilan ng may gawa nito. May ganun palang uri ng aswang? Oo, pero mabuti pa rin na maimbestigahan ito. Oo nga pala, umalis daw si Mayora at nagbakasyon. Anong masasabi ninyo? Sa tingin ko nagpapalamig siya sa mga nangyari dito. Grabe ang chismis at sirang-sira na ang pangalan niya. Hayaan na lang ho natin. At ipagdasal na sana ay maisip niya yung mga maling ginawa niya. Sinubukan ko naman siyang kausapin ulit pero... Nag-usap po kayo ulit? Oo. Pero hindi para ayusin yung relasyon namin. Kung hindi ayusin yung paghihiwalay namin. Pero ayaw niya. Kaya hayaan na lamang natin. Ay, sige kung ganon. Mga bata, tabunan na ang mga hukay. At may trabaho pa tayo. Kailangan pa nating asikasuhin yung bangkay. Teka, kanino ko pa narinig yung bangkay? Meron na naman ba? Opo, sir. Nakita namin ni Teresa kanina. Kailangan natin ng mga katulong na magbabantay dito. Kukuha ako ng mga tao sa bayan. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama pa sa iba pa nating mga kababaryo. Ay, nakaw, salamat kung ganoon. Makakaasa ho kayo. Sige na, magtrabaho na tayo. Kumalat pa rin sa baryo at iba pang mga lugar ang tungkol sa nangyari sa amin. Iba-iba ang naging bersyon pero wala na silang narinig tungkol doon mula sa amin. Ibinauna namin yung salimot at si Mayora hindi na tumuloy sa kanyang pagtakbo noong sumunod na eleksyon at bigla na lang siyang nawala. Wala siyang sinabi na kahit ano, kahit pa kay Sir Alonso. Napangasawa ko nga pala si Mando at nung unang mga taon ng pagkamatay ni Rico ay talagang nagamit niya ang medalyon na iniwan nito. Hindi lang kasi sa pagkakataong nagkaroon ng salot na aswang sa amin. Pero nakakalungkot na 3 taon nang patay si Mando. Nagkasakit siya at malamang na magkasama na sila ni Lola ngayon sa langit. Kasama si Rico, Sir Alonso at mga magulang ko. Alam ko na ginagabayan nila ako at ang aking mga apo. Hanggang dito na lamang po, Sir Wilmore. Sana ay lalo pang lumaki ang channel ninyo na nagbigay puwang sa mga karanasan namin na kadalasan ay pinagtatawanan lang
at hindi pinaniniwalaan. Pero sana, tandaan ninyo, kayong mga tagapakinig, na lahat ng alamat at kwento ay may pinagkunan at kadalasan, lahat sila ay totoo. Maraming salamat, Teresa, sa napakagandang kwento na iyong ibinahagi sa amin. Talagang na-enjoy namin ang bawat aksyon ng kwento at naramdaman din namin ang pighati mo. At ganoon din si Rico. Sa totoo lang, marami akong natutunan sa kwentong ito. Nariyan yung hindi magpapakain sa ambisyon at ang epekto sa iba ng pagiging mapanghusga. Sana kayo rin ay may natutunan sa kwentong ito ni Teresa. Hanggang sa susunod na upload, lagi kayong mag-ingat mga kasityo at maging alerto sa mga aswang sa paligid.